Mga abyan kag mga kauturan, magapamalandong naman kita sang pulong sa Ginoo. Kag kon may mga Biblia kamo upod kamo sa akon sa pagbukas sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 8 kag sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto, ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 7. Nagasiling diri sa English translation, "Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world." 2 Corinthians 9:7, "You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully." Amo ining mga pulong nga aton pagapamalandungan. Kamusta kamo mga abyan? Ini si Pastor Coley nga nagatamyaw sa inyo sang maayo gid nga aga, kabay pa nga ini nga Domingo dala sa aton sa mga spiritual blessings, labi na sa mga abyan naton nga nagaprepara na sa pagkadto sa simbahan. May mga limitations kita subong sa aton nga attendance sa church tungod sang COVID-19, pero praise the Lord nga gitagaan sa mga churches nga maka-open sa panimbahon kag bisan may mga limitations, we're hoping that someday everything will be back to normal. Karon nga aga magadala ko sang aton nga pamalandungan kag ini may kaangtanan sa aton nga mga ginahandom sa kabuhi nga mangin malipayon, hindi lamang subong kundi bisan pa sa mga palabuton. So ang aton pamalandungan nagasiling 4-way test to happiness. Kag ang aton text diri sa James chapter 4 verse 8, 2 Corinthians verse 9, chapter 9 verse 7, kag may iban pa nga verses nga makabulig sa aton sa pagpamalandong naton sini nga topiko. Ang aton nga topiko nag-remind sa akon sang masami ginahatagan emphasis sa mga Rotary members. Ang Rotary International may ara nga ginatawag 4-way test. Kag ang una sini nagasiling, is it the truth? Ini bala kamatuuran. Kag sa aton nga susidad subong kadamo gid sa mga hindi matuod nga mga news, mga butang nga gina-air kung kaisa, gina-publish pero mga fake news, no? So nagasiling, is it the truth? Kag subong nga mga Kristohanon, we have no option but to tell the truth. Number 2, sa 4-way test sang Rotary International nagasiling, is it fair to all concerned? Is it fair to all concerned? Number 3, will it build goodwill and better friendship? Kag ang last nagasiling, will it be beneficial to all concerned? Ining 4-way test sang mga Rotarians worldwide, ginagamit nila ini subong isa ka moral code para sa ilang personal and professional business. Kag importante gini bisan pa sa aton nga mga Kristohanon, no? Kay ining moral code sang mga Rotarians pwede man ma-apply almost to any aspect in life. Now, sa aton nga pagpangabuhi mga abyan, may mga test nga dapat mapasaran gid naton. Kag kung ikaw isa ka estudyante nga nagapamati kag na-enroll sa university, nagatinguha kag nga kung may exam makapasar ikaw, no? Kag kita nga nakatapos ang kolehiyo, naka-experience sang kabudlayan sang mga periodic examination, prelim, midterm, labi na sang final examination. Kag sa mga professionals, may araman nga ginatawag professional licensure exam or PRC. Kag dapat pasaron mo ni agudto nga mangin qualified ikaw sa imo nga profession. Kung ikaw naga-involve sa research, may ara nga ginatawag nga test and retest nga ginagamit ang mga researcher, ginatawag ini nga research tool. Mahatag test, pagkatapos sina i-evaluate mo, kung hindi ka conforme, i-retest ka naman liwat, no? Kag sa inyo nga naga-drive sang salakyan, ining natawag nga driver's license test. Antes ikaw hatagan sang driver's license, dapat ma-undergo ka na sa mga test. Hindi lang physical examination, kundi actual driving gid dapat makapasar ikaw.
Kag sa sining ginatawag period of pandemic, sa iban sa aton nga naga-travel, kag gina-imagine ko ang mga OFWs naton, mga locally stranded individuals, mga estudyante nga gina-require sang swab, kung magpauli sila sa ilang mga probinsya, may mga rapid test, kag kabudlay gid kung kaisano, kag initungod kay nga aton nga sitwasyon subong hindi normal, kag naga-adapt kita sining sitwasyon nga bisan mabulubudlay, no? Pero sa aton nga mga tumuluo may ara man nga ginatawag spiritual test, labi na sa aton nga pagkilala, sa aton nga pagtuo, sa aton pagsalig sa Ginoo, sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. And it reminded me of Abraham when he was asked by God to sacrifice his son Isaac dito sa Mount Moriah, and without any hesitation and with full obedience and loyalty to God, ginhimo niya ang mahimo niya nga ihalad ang iyang anak ni Isaac dito sa Mount Moriah. But we know the story. There was that divine intervention, kag nakita sang Dios kung ano ka matinumanon si Abraham sa sugo sang Ginoo, bisan pang daw kabudlay ayhan sa iyang balatyagon kag tagipusoon. Now ang aton teksto nagahambal man sa aton sang mga bagay nga dapat hando mo naton nga ma-overcome naton, no? Kag ang James, for example, there is a chapter 1 before we go to our text proper, sugid ini sa Santiago, and no doubt James was a brother of the Lord. Nagasiling siya, "Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy, for that when your faith is tested." So take note, nagagamit sa isang word nga tested. When your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So spiritually, may mga test sa aton nga pangabuhi, subong mga sumuludod sa Ginoo, kag ini mga test nagaproduce ang endurance or patience, kag kabay pa nga kita nga mga Kristohano nagahamtong sa nagatubang kita sa mga test sa aton kabuhi, trials, difficulties, mga challenges, labi na sining period of pandemic. Now, mga biyan sa sining nga aga, ang aton nga pamalandungan nagasiling the four-way test to happiness. Kag may mga pila ka bagay nga luyag ko man i-share sa inyo, kag ini nagahambal sa aton sang mga importante nga butang nga dapat igakabuhi gid naton. Ang una diri nagapasiling, do you live with God? Nagakabuhi bala ikaw sa Ginoo? Ikaw, ako, kita. Nagakabuhi bala kita upod sa aton nga Ginoo? Hindi lang yan nagakabuhi para sa Ginoo, kundi nagakabuhi upod sa Ginoo. Kaya man na nagakabuhi kita para sa Ginoo, labi na may mga kausab la kita ginahimo tani for God's sake. Pero importante gid nga nagakabuhi kita upod sa Ginoo. Kay man ining preposition bala nga with, naga-denote ini sang nearness o connection. Ang biblical term nga ginagamit sini intimacy, lalakangay sang intimate relationship sang mag-asawa, kag dapat kita mangin amo sini sa aton relasyon sa Ginoo. That's why si Santiago diri nagsiling, come close to God and God will come close to you. So dapat mangin malapit kita sa aton Ginoo, agud kang Ginoo magmalapit man sa aton. Sa iban nga translation nagasiling, draw near to God and He will draw nigh to you. So isa sa mga butang magahatag sa aton sang kalipay amo ang aton nga intimate relationship sa Ginoo. Ang kalapit naton sa Ginoo, ang aton connection sa iya. Kag si Jesus Christ mismo naghambal sa John chapter 15 verses 5 to 6. Many times naghambal sa sang, abide in me, remain in me. As the vine cannot bear fruit unless it abides in the vine, you know, as the ang ubas hindi magpamunga kung hindi magpabilin sa sanga. Amo man kita sina kay siliya kun luwas sa akon wala kamo sang sarang mahimo. John chapter 15 verses 5 and 6. So ining ginatawag nga preposition with,
importante gid ini mga utod kay bisan nano pa ang nahibaluan naton kadamo parte sa Dios, parte sa Biblia, pero wala kita sang intimate relationship sa Ginoo. Base head knowledge sa mala, pero wala kita may ginabatsyag, wala kita sang authentic, genuine relationship with God. So mga utod, amo na ko nga ang may mga kauturan nagabatsyag nga daw sila kuno daw hindi pa ka siguro kung bala naluwas na sila kay manti naga-doubt sila kay posible nakakilala sila sa Dios pero wala sila nagakabuhi upod sa Ginoo. And it reminded me sa kay ang isa bala ka biblical character nga nagasiling he walked with God. Kag wala na sang iban pa nga naghatag sang kalipay sa iya, no? I think si Noah, no? He walked with God. Kag tungod sini nangin sigurado ang kaluwasan nga nangin iyaw po siya panimalay bisan pa ang anaw nag-abot. So mga utod ang sala ya kung tulukon tang baliktad sini, it draws us away from God. Pero kung kita nagapakigangot sa Ginoo pagi sa prayer, pagi sa pag-meditate sa pulong, ini mga bagay nagadala sa aton sang ginatawag nga kasiguruhan sang aton nga kabuhi kag kalipay sa aton nga tagipusoon. Mga kauturan, ang ikaduha nga bagay nga aton pamalandungan man nga magadugugang sang kalipay sa aton, ini may kaangtanan sa aton generous giving, no? Ang pamangkot kangay sang four-way test sang mga Rotarian, do we give generously for the Lord's work? Nagahatag bala kita nga may kaalwan sa hilikuton sang aton Ginoo, and so we think of our mission through the church, and when we go to church and give our tithes and pledges, it means to say nga concern kita sa hilikuton sang Ginoo. Kung sa kulang ang kita kalipay kay tiway makita bala nagapartisipar sa mga kagastuhanan sang simbahan, no? May ara kita pero gina-withhold naton pero malipayon nga Kristohanon. Mga biyan amoy ng Kristohanon nga malipayon nga nagahatag para sa Ginoo kag sa kausa nga ginabatyag ya importante labi na sa magbulig sa mga tawo nga bululigan. Kay si Jesus Christ mismo nagambal, in as much as you have done this unto the least of these, my brethren, you have done this unto me. So sining period of pandemic, nga sa kadamo gid sang mga unemployed, may mga negosyo nga nagsira, kag ang tourism industry, ang iban pang related sini, mga hotels, iban pa nga mga small business, may mga lagko nga negosyante, ang mga negosyo nagkalasira, kag kadamo sang wala trabaho. Kag ina-imagine ko ang kabudlayan sang mga kauturan naton nga nawad-an sang trabaho. Kag ang closure sang ABS-CBN, for example, according to the report, mga 11,000 plus nga mga employed kag mga contractual workers nawad-an sang obra. Kag na-imagine ko ang mga pamilya sininila. Kag mayo lang sa aton sa probinsya, kay kung magpuli kita, may mga talamnan kita, may space nga pwede ta ka garden po sa Metro Manila. Daw wala gid, mabudlay kung wala ka kwarta, wala ka obra. So mga utod, the question is, do we give generously for the Lord's work? Are we concerned for the plight of others, other people who are in need? Kag ining ginatawag nga generosity sa ka-virtue nga dapat igakabuhi naton kay ang Ginoo nangin maalwan sa aton, kagud nga kita mangin malipayon sa aton pagpangabuhi. Kung ano man ang ara sa aton, i-share naton. Hindi man niya ang Ginoo, ang Diyos, wala man niya nag-expect sa aton nga dako ganing ihatag naton kay kabalo man siya sa mga limitations naton ang ato resources. Pero kung may mga extra kita, magbulig kita mga kauturan labi na sa sining period of pandemic nga kadamo sang na-stranded, wala obra, iba nagamalasakit pa, nadnog magkadto sa ospital kay base ma-associate nga COVID, so drat na lang sila sa ilang nga balay. So may obligasyon kita subong nga mga Kristohanon sa pagtatap, sa pagatipan sa mga least fortunate brothers and sisters naton sa Ginoo, kag labi na sa hilikuton sang aton Ginoo. Suportahan gid naton mga utod ang misyon sang Ginoo, ang local church sa din bahin kita. Kay importante ang membership naton sa isa ka local church,
kay man member kita sang koinonia, member kita sang fellowship upod sa aton Ginoo, kag dapat suportahan naton ang mga nagapangabudlay sa hilikoton sang Ginoo. So do we give generously for the Lord's work? Number 3, another test to happiness. Do you forgive anyone who has wronged you? Kabalo ka bala magpatawad sa tawo nga nakasala sa imo? Ay nagpasubo sa imo tagipusoon man ang inclinations naton do mabalos bala kita. Pero subong mga Kristohanon, dumdumon gid naton ang hambal sang Ginoo sa kay Pedro sa nagpamangkot siya, Lord, how many times should I forgive my brother? 7 times? No, 70 times 7. Which is a metaphor for forgiveness nga wala sing katapusan. As long as there is the opportunity to forgive, patawara ina nga tao. Labi ng mga taong sincero nga nagahambal nga nakasala sila. May mga tao man niya nga nagapangayo sa pasaylo pero hindi bala sincero. Pero ting Ginoo na lang niya ikebalo. Sa aton nga mga Kristohano, nag-abot ang conflict sa panimalay, sa parinti, sa utod, sa simbahan. Pero ang Ginoo nagtudlo sa aton sang virtue of forgiveness. Kabisan sa Lord's Prayer, gin-include digid na. Forgive those who sin against you. No? Even as your Heavenly Father has forgiven you, we should also be forgiving. So, hindi lang live kita with God, hindi lang mangin generous kita sa paghatag sa Ginoo, live, give, forgive. Kag ang ikaapat diri mga utod, do you believe what God has promised? Nagapati ka bala sa mga butang nga ginpromisa sang Ginoo sa ibo? Mga utod, kung magpaminsan lang ta sang sitwasyon naton, subong ka depressing daw, ka hopeless ang situation, kag we do not know, the pandemic might not be over until the end of this year. Ang vaccine ginatinguhaan nga ma-discover na para nga ma-mass produce kag ma-fight naton, ma-overcome naton ining pandemic, ining COVID-19. But we do not know. Kag tungod sini iban daw ka-hopeless bala, kag naglain nagiman ang style sa aton pangabuhi. Luya ka maglakat sa kalugar, hindi ka ginawarningan ka, delikado. Labi na kay nag-increase bala ang statistics sang mga COVID-19 positive. Kag tungod siniti, luya kita nga magkadto kung tani sa kalugar, hindi naman. Bisita sa parinti naton, hindi man. Bisan mag-attend sa mga funeral service, mga social functions, mga birthday, daw galang-alang kita kay mati careful kita kay basi bala ma-infect man kita sini nga balatian. So ginabalyo nato ng aton kabuhi, pero mga utod ang ginahambal sa kasulatan, no matter what happens to us, ang Ginoo nagpromisa nga magabot ang tiyon nga ining temporal body, physical body will be changed into an incorruptible body. Kag ang Bible naghambal sa aton sa madamo pa nga mga promisa sang Ginoo, kag dapat naton inituhan nga mga saad, mga ginpromisa sang aton nga Ginoo. And so my friends, ang sa sining difficult times, kabudlay sang aton lakat sang aton pangabuhi, do you still believe in God's promise? Gapati ka bala nga someday God will reverse our present situation? Kita nagapati siya ako personally. May mga situations nga damulong mabudlay, pero tika nga isang bagyo bla, wala man niya gatiner, maabot ang tiyon nga everything will be back to normal, except that we do not know. But regardless of what will happen to us, we should always cling and claim the promises of God to us believers, that He will continue to take care of us, that He will not abandon us, that He will continue to be with us and help us, labi na sa sining period of crisis sang aton nga pagpangabuhi. And so mga auto, the future is bright for those who will believe in Him, and God will not abandon His children. God is sovereign in spite of the fact nga may iban nga nagapamangkot kung balag Diyos gamahanan matuod kag kung gamanan siya nga nagapadayon ang mga kalalatan sa kalibutan,
kung siya may kontrol sa kalibutan nga ini padayon nga nagapapas sang kabuhi sang madamo libo-libo nga mga tao all over the world nga nagakalamatay tungod sang pandemic. Of course, mga utod, madamo kita sa mga pamangkot na nungod sa Diyos, pero wala niya nagadimines ang pagka-Diyos niya kung bisan pa may mga bagay nga ginapamangkot ang ayahan hindi masabat. Wala giniya galimit sa gahom sa Ginoo kag sang pagkun ano siya. But maybe God has a purpose kung nga ang ini nga mga butang nagakatabo sa kalibutan. Base bala nga we have gone astray, base bala nagpalayo ng tao, base nagsubran ng tao kadalok, base ang tao luyog nagamhan ng kalibutan, nga ang Ginoo ginaset aside naton. Ang Ginoo may mensahe sinitanan. Ang aton nang gidyang mangin positibo kita sa tunga sa mga pagtilaw, sa tunga sa mga krisis sa aton nga kabuhi, magsalig kita sa gihapon ka maglaom sa mga pulong sang aton Ginoo nga siya nagsiling, I will never leave thee nor forsake thee. Ang aton Ginoong Jesucristo, among aton nga Emmanuel, kag padayon siya nga magaupod sa aton. Ang aton lang gid nga i-maintain gid naton ang aton pagkilala, ang aton pagtuo sa we must continue to believe in His promises that He will be with us even in the midst of difficult situations sa aton nga kabuhi. So what are the four-way test to happiness? Ang una gid, mga utod, siling ko, magakabuhi kita sa Ginoo, live with God. Ikaduha, give generously for the Lord's work. Ikatatlo, forgive anyone who has wronged you. Ang ikaapat, believe what God has promised in His Word. So, kasimple lang gid ining four-way test to happiness. Live, give, forgive, and believe. Believe in His Word. Believe in His promises. Well, mga utod, kung mahimo naton ini, bisan matuod nga ginatayog kung kaisang aton pagtuo, pero ang Ginoo padayon nga magatipig kag magaupod sa aton, kag kung nagahandom ikaw abyan nga mangin malipayon, please take note of this four-way test to happiness. Live with God. Importante gid ini. Maghatag ka nga may nalwanon labi na sa mga tao nga nagakinanglan sa bulig. Ikatatlo, patawara ang mga nakasala sa imo. Ikaapat, tuuhi ang mga promisa sang aton nga Diyos. Salamat gid mga abyan, wala na kita sa tiyon para nabilin. Kabayang Ginoo magpakabaayo sa inyo katarat. Amen.